Nanginig ang buong katawan ni Tricia habang hinahabol ang hininga. Pilit niyang dinidikit ang likod sa malamig na pader ng rooftop. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Sa harapan niya, tatlong babae ang nakatayo. Ang bawat isa ay may ngiting mapanukso sa labi. Si Samantha, ang pinuno ng grupo, ay dahan-dahang lumapit. Ang kanyang tingin ay parang nagliliyab na apoy na handang sumunog. Ano, Tricia? Hindi ka pa ba magbabayad sa ginawa mo? Malakas na tanong ni Samantha na sinabayan ng tawa ni na Chloe at Isabel. Wala akong ginawa. Halos pabulong na sagot ni Tricia. Ang lalamunan ay tila ba tuyot na tuyot. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang mga braso. Pilit na pinoprotektahan ang sarili mula sa kung anong darating. Ang araw ay tumatama sa kanyang mukha. Ngunit ang lamig na naramdaman niya ay mula sa takot na bumabalot sa kanyang puso. Wala? Ang lakas mong magsinungaling. Sigaw ni Isabel. Lumapit at sinampal si Tricia ng malakas. Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa tahimik na rooftop kasabay ng tunog ng luha ni Tricia na dumadaloy sa kanyang pisngi. Nararamdaman niya ang init ng kanyang pisngi, ang hapdi ng pagkakasampal, ngunit mas matindi ang hapdi sa kanyang kalooban. Bakit niya kailangang maranasan ito? Bakit siya lagi ang pinupuntirya? Pinulot ni Chloe ang bag ni Tricia, binuksan at ibinuhos ang laman sa sahig. Nagkalat ang mga gamit, isang lumang cellphone, ilang piraso ng papel, at isang sandwich na balot sa plastic. Tingnan mo nga naman, ganyan pala ang buhay ng mahirap. Kawawa ka naman, Tricia. Ang mga salitang yon ay parang saksak sa puso ni Tricia. Mahirap siya, oo, pero hindi iyon dahilan para tratuhin siya ng ganito. Pinipilit niyang makipaglaban kahit na ang buong katawan niya ay nanghihina. Tigilan niyo ako. Hindi niyo ako pwedeng tratuhin ng ganito. Ngunit ang kanyang boses ay mahina. Halos hindi marinig. Napuno ng galit si Samantha. Anong sabi mo? Sumasagot ka na ngayon. Hinila niya ang buhok ni Tricia at dahil sa tindi ng paghila, napatid si Tricia at nabuwal. Nararamdaman niya ang sakit ng pagkakabagsak sa matigas na sahig. Sa tingin mo ba may gagawa sa'yo rito? Wala ka na, Tricia. Wala kang kalaban-laban. Ani Samantha, tinuturo ang gilid ng rooftop. Ang bangin. Ang mga matataas na gusali sa ilalim ay parang maliliit na laruan. Isang malalim na hukay na handang lumamon sa kanya. Pilit na bumangon si Tricia. Ang mga mata ay nakatitig sa tatlong babae. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas, handang sumabog. Ang galit at takot ay nagsasama-sama sa kanyang kalooban. Hindi ko kayo hahayaan. Hinila siya ni Samantha patungo sa gilid ng rooftop. Pinilit ni Tricia na kumawala. Nagpupumiglas ng buong lakas. Ang bawat sentimetro ng distansya sa gilid ay parang isang habambuhay. Nakita niya ang walang katapusang kalawakan sa ilalim. Ang simoy ng hangin na humahaplos sa kanyang muka ay parang yakap ng kamatayan. Sa tingin mo ba may papansin sa isang hamak na pulubi tulad mo? Tanong ni Samantha. At sa isang marahas na iglap, itinulak niya si Tricia. Ang mundo ni Tricia ay tila bumaliktad. Ang huling nakita niya ay ang mga ngiting tagumpay ni na Samantha, Chloe at Isabel. Ang hangin ay humahampas sa kanyang muka. At ang huling tunog na narinig niya ay ang kanyang sariling sigaw. Pagkatapos, katahimikan. Isang matalas na kirot ang gumising kay Tricia. Parang may pumukpok sa kanyang ulo at ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay nananakit. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Isang puting kisame ang sumalubong sa kanya at ang amoy ng disinfectant ay pumuno sa kanyang ilong. Ospital. Buhay siya. Isang himala. Ngunit bakit? Bakit niya kailangang mabuhay para sa ganitong sakit? Ang kanyang kaliwang braso ay nakabalot sa benda at ang kanyang kanang binti ay nakakabit sa isang traction device. Ang bawat paggalaw ay nagdudulot ng matinding hapdi. Naramdaman niya ang patak ng luha sa kanyang pisngi. Ang sakit ay hindi lamang pisikal,
Mas matindi ang sakit sa kanyang puso, ang pagtataksil ng kanyang mga kaklase, ang walang pakialam na mga guro, ang buhay na tila ba ayaw siyang bigyan ng pagkakataon. Nasaan ang katarungan? Nasaan ang hustisya? Isang nurse ang pumasok at agad itong ngumiti nang makita si Trisha na gising. Gising ka na, Hija. Salamat sa Diyos. Nasaan po ako? Mahinang tanong ni Trisha. Nasa ospital ka. May nakakita sa'yo sa likod ng eskwelahan. Malaking grasya at buhay ka. Paliwanag ng nurse habang chinecheck ang kanyang mga vital sign. Pero kailangan mo pa ng matinding pahinga. Maraming bali ang buto mo. Napapikit si Trisha. Naisip niya ang kanyang ina na matagal nang pumanaw. Kung buhay lang sana ang kanyang ina, mayroong sana siyang karamay. Ngunit wala. Mag-isa siya sa mundong ito at tila ba walang katapusan ang kanyang pagdurusa. Habang nakatingin sa labas ng bintana, naisip niya ang lahat ng sakit na dinanas niya. Ang pagiging biktima, ang kahirapan, ang kawalan ng kapangyarihan. Wala na siyang magagawa. Hindi siya makalaban. Nandito na po siya, ma'am. Rinig niyang sabi ng nurse sa labas ng pinto. Bumukas ang pinto at isang babae ang pumasok. Nakasuot siya ng isang eleganteng itim na damit. Ang buhok ay maayos na nakatali at ang kanyang tingin ay matalim, ngunit may bahid ng kalungkutan. Hindi niya kilala ang babae, ngunit may kung anong pamilyar sa kanyang mga mata, isang bagay na nagdulot ng kakaibang pakiramdam kay Trisha. Lumapit ang babae, dahan-dahang umupo sa tabi ng kama. Ang kanyang muka ay seryoso at ang kanyang mga mata ay diretsong nakatitig kay Trisha. Trisha, sabi ng babae. Ang boses ay malalim at malumanay. Ako ang iyong ina. Nagulat si Trisha. Ina? Ngunit patay na ang kanyang ina. Sino ang babaeng ito? At bakit ngayon lang siya lumabas? Ang kanyang puso ay muling kumabog ng malakas. Hindi dahil sa takot, kundi sa pagkalito at pag-asa na hindi niya maintindihan. Hindi ko po kayo kilala. Mahinang sagot ni Trisha. Pilit na inalis ang tingin sa babae. Alam kong mahirap itong tanggapin, anak. Ngunit totoo ang sinasabi ko, sabi ng babae. At sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Trisha ang patak ng luha sa mga mata nito. Ako si Doña Aurora, ang iyong tunay na ina. At ngayon, hindi na kita hahayaang masaktan pa. Isang bagong kabanata ang nagbukas sa buhay ni Trisha. Ang balita ay tila isang bomba na sumabog sa kanyang puso. Ina? May ina pa pala siya. At isa itong Donya. Ang kanyang isip ay puno ng libu-libong tanong. Ngunit ang pinakamalaking tanong ay, ano ang ibig sabihin nito para sa kanyang buhay, para sa kanyang hinaharap? Nakatulala si Trisha kay Doña Aurora. Ang mga salitang, ako ang iyong tunay na ina, ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi niya maintindihan. Paano? Bakit? Lahat ng naramdaman niyang sakit, pag-iisa, at kawalan ay tila naghalo-halo sa isang malaking tanong mark. Ina? Ngunit, patay na ang nanay ko. Mahinang tugon ni Trisha. Ang bawat salita ay may bahid ng pagdududa. Huminga ng malalim si Doña Aurora. Ang kanyang tingin ay puno ng lungkot, ngunit mayroon ding determinasyon. Alam kong mahirap, anak. Ngunit may mga bagay na kailangan mong malaman. Mahabang kwento. Ngunit ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataong lumabas at hanapin ka. Hindi alam ni Trisha kung ano ang sasabihin. Ang babaeng ito, na nakasuot ng mamahaling damit at may aura ng kapangyarihan, ay nagsasabing siya ang kanyang ina. Ang kanyang ina na matagal na niyang pinaniniwala ang patay. Ang damdaming ito ay halo-halo. Gulat, pagkalito, at isang maliit na kislap ng pag-asa na hindi niya magawang itago. Sa sino po kayo? Tanong muli ni Trisha na pilit kinakalma ang sarili. Ako si Doña Aurora de la Vega, ang may-ari ng napakaraming negosyo, kasama na ang paaralan na pinapasukan mo. Diretsong sagot ni Doña Aurora.
lalong nagulat si Trisha. Ang paaralan? Ang lugar kung saan siya halos bawian ng buhay? Ang lugar na puno ng kanyang mga bangungot? Kung ganoon, bakit ngayon lang po kayo nagpakita? Ang tanong na matagal nang gumugulo sa kanyang isipan. Napayuko si Doña Aurora. May mga dahilan, anak. Masalimuot ang aming nakaraan. Ang iyong lolo, ang tunay na nagtatag ng paaralan, ay biktima ng isang malaking sabwatan. Kinailangan kong magtago para protektahan ka. Hindi ko gustong mawala ka, tulad ng nangyari sa kanya. Dahan-dahan niyang sinimulang ikwento ang kanyang nakaraan. Kung paano nawala ang kanyang ama, ang lolo ni Trisha, dahil sa isang pagtataksil ng mga kasosyo. Kung paano siya napilitang lumayo para protektahan ang kanyang sarili at ang kanyang ipinagbubuntis. Si Trisha, ang bawat salita ay may bahid ng sakit at sakripisyo. Iniisip kong patay ka na matagal na. Ngunit hindi ko kailanman itinigil ang paghahanap. At nang makita ko ang balita tungkol sa nangyari sa iyo, alam kong kailangan kong lumabas. Pinisil ni Doña Aurora ang kamay ni Trisha. Hindi na kita hahayaang masaktan pa. Simula ngayon, nasa akin ka. Hindi ka na mag-iisa. Sa loob ng ilang araw, naging mabilis ang paglipat ni Trisha mula sa ospital patungo sa isang malaking mansyon. Ang bawat sulok ng mansyon ay tila nagsasabi ng yaman at kapangyarihan. Malalaking chandelier, mamahaling kasangkapan, at hardin na mas malaki pa sa buong barangay na kanyang kinalakhan. Naglalakad siya sa mga pasilyo, pakiramdam niya ay isa siyang estranghero sa sariling katawan. Ang dati niyang buhay na puno ng kahirapan at simpleng pangarap ay tila ba isang malayong panaginip. Ang lahat ng ito, Trisha, ay sayo, sabi ni Doña Aurora isang gabi, habang kumakain sila sa isang mahabang hapagkainan. Ikaw ang aking tagapagmana. Ikaw ang dugo't laman ng pamilyang ito. Ngunit sa kabila ng lahat ng karangyaan, may bahaging naguguluhan pa rin kay Trisha. Gusto niyang tanggapin ang lahat ng ito. Ang pagmamahal ng isang ina na ngayon lang niya natikman. Ngunit hindi niya malimutan ang sakit, ang takot, at ang galit na naramdaman niya sa rooftop. Ang mukha ni Samantha at ang kanyang mga kasama ay sariwa pa rin sa kanyang isipan. Ina, simula ni Trisha, gusto ko silang pagbayarin. Nilingon siya ni Doña Aurora, ang kanyang tingin ay matalim. Alam ko, anak, at ganoon din ako. Ngunit hindi ito basta-basta. Kailangan nating magplano ng maingat. Mula noon, nagkaroon ng matinding pagbabago sa buhay ni Trisha. Ipinadala siya ni Doña Aurora sa mga pribadong tutor. Tinuruan siya sa iba't ibang larangan, mula sa kasaysayan ng negosyo ng kanilang pamilya, sa tamang asal sa mga salo-salo, hanggang sa self-defense. Bawat araw ay isang hamon, ngunit sa bawat pagsubok, nararamdaman niya ang unti-unting paglakas ng kanyang loob. Ang dati niyang mahiyain at takot na Trisha ay unti-unting nagiging isang babaeng may determinasyon at tapang. Sa harap ng salamin, tinitigan ni Trisha ang kanyang sarili. Ang dating gupit na buhok na hindi maayos ay ngayon ay mahaba at makintab. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng lungkot, ay ngayon ay may ningning ng apoy. Hindi na siya ang dating Trisha na madaling apihin. May kapangyarihan na siya at handa siyang gamitin iyon. Handa ka na ba, anak? Tanong ni Doña Aurora isang hapon habang tinitingnan si Trisha na naglalakad sa hardin. Tumango si Trisha. Ang kanyang mga mata ay matapang. Opo, Ina. Handa na po ako. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may isa pa ring bahaging nagdududa. Sapat na ba ang lakas niya? Sapat na ba ang lahat ng ito para makaharap ang kanyang mga demonyo? O baka, sa paghahanap niya ng katarungan, ay tuluyan siyang malamon ng galit at paghihiganti. Inabot ni Doña Aurora ang isang lumang kahon, binuksan, at kinuha ang isang eleganteng singsing na may malaking brilyante. Ito ang singsing ng iyong lola, anak. Ang bawat babae sa pamilya natin ay isinusuot ito bilang simbolo ng kapangyarihan at responsibilidad.
Inilagay niya ang singsing sa daliri ni Tricia. Ang lamig ng brilyante ay kumalat sa kanyang balat. Ngunit sa loob niya, nararamdaman niya ang init ng determinasyon. Ngayon anak, hindi ka na lang si Tricia na anak ko. Ikaw ang tagapagmana ng pamilya de la Vega. Ikaw ang prinsesa na nagbalik upang kunin ang kanyang korona. At oras na para balikan mo ang mga nag-akala na wala kang laban. Sabi ni Doña Aurora, ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Humanda ka, Tricia. Handa ka na upang harapin ang iyong nakaraan at itama ang lahat ng mali. Isang itim na limousine ang dahan-dahang pumasok sa malaking gate ng St. Augustine Academy. Ang dating eskwelahan na puno ng pawat luha para kay Tricia ay ngayon ay nagmistulang laruan lamang. Ang bawat sulok ay may alaala ng sakit, ngunit sa bawat alaala, may kaakibat na bagong lakas at determinasyon. Nakaupo si Tricia sa likod ng sasakyan, suot ang isang eleganteng kulay cream na damit na sumasalamin sa kanyang bagong aura. Ang kanyang buhok ay nakalugay at ang kanyang mga mata ay may matalim na tingin. Sa kanyang daliri, kumikinang ang singsing na bigay ng kanyang ina, ang simbolo ng kanyang kapangyarihan. Handa ka na ba, Tricia? Tanong ni Doña Aurora na nakaupo sa tabi niya. Ang boses nito ay kalmado, ngunit meron ding bahid ng pananabik. Tumango si Tricia. Opo, Ina. Handa na po ako. Bumukas ang pinto ng limousine. Sa labas, nakatayo ang ilang guro at kawani ng paaralan na tila ba naghihintay ng isang mahalagang bisita. Nang makita nila si Tricia, nagkaroon ng bulungan. Hindi nila makapaniwala sa kanilang nakikita. Bumaba si Tricia mula sa sasakyan. Ang bawat hakbang ay puno ng kumpiyansa. Tila ba ang buong mundo ay huminto sa kanyang pagdating. Diretsa ang kanyang tingin at ang kanyang labi ay may bahagyang ngiti. Magandang umaga, binibining Tricia. Bati ng isang guro. Ang boses ay puno ng paggalang. Hindi sumagot si Tricia. Naglakad siya patungo sa pasukan ng paaralan. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng pamilyar na mukha. At nakita niya sila. Nakatayo sa gitna ng hallway, mayabang na nag-uusap at nagtatawanan. Sina Samantha, Chloe at Isabel. Nang makita nila si Tricia, nagulat sila. Ang kanilang mga ngiti ay unti-unting nawala. At ang kanilang mga mata ay nanlaki sa hindi makapaniwalang pagtingin. Si Tricia! Bulong ni Samantha. Ang kanyang mukha ay namumutla. Lumapit si Tricia sa kanila. Ang kanyang mga mata ay diretsong nakatitig kay Samantha. Ang dating Tricia na takot at mahina ay wala na. Ang nakikita nila ay isang bagong Tricia, puno ng kapangyarihan at galit. Nagulat ba kayo? Malamig na tanong ni Tricia. Akala niyo ba tapos na ang lahat? Hindi makapagsalita sina Samantha. Nakatitig lang sila kay Tricia. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot. Kung nagtataka kayo kung bakit ako narito, patuloy ni Tricia, ako lang naman ang bagong Board of Trustees ng paaralang ito at ako ang magiging bagong may-ari sa lalong madaling panahon. Parang binagsakan ng langit at lupa sina Samantha. Ang kanilang mga mukha ay lalong namutla. Ang mga bulungan sa paligid ay lalong lumakas. Sa hindi kalayuan, papalapit si Principal Ramos at Teacher Diaz. Nang makita nila si Tricia, nagulat din sila. Ang kanilang mga mukha ay tila ba nakakita ng multo. Binibining Tricia. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Principal Ramos, ang boses ay nanginginig. Ngumiti si Tricia. Ngiting hindi abot sa kanyang mga mata. Principal Ramos, Teacher Diaz, magandang araw. Mukhang hindi niyo ako nakilala. Ako nga pala si Tricia, ang dating estudyanteng inapi at pinabayaan ninyo. At ngayon, ako ang boss nyo. Ang dalawang guro ay walang masabi. Ang kanilang mga mukha ay nagpakita ng takot at hiya. Biglang, may isang lalaki ang lumapit sa kanila. Bata pa, may seryosong tingin, at may hawak na stack ng mga libro. Nagulat siya nang makita ang eksena. Siya si Marco,
ang bagong guro ng economics at business ethics. Nagtama ang tingin ni Tricia at Marco. Sa loob ng maikling sandali, parang may kung anong spark na naganap. Ang mga mata ni Marco ay mayroong pagtataka, ngunit mayroon ding kakaibang sinseridad. "Excuse me ma'am, may problema po ba?" Tanalang tanong ni Marco. Ang kanyang tingin ay kay Tricia. Nilingon ni Tricia si Marco at sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang matapat na mukha sa gitna ng lahat ng pagkukunwari. "Wala sir, nagpapakilala lang ako sa mga lumang kakilala." Ngunit ang tono niya ay may bahid ng babala. Umalis si Tricia, iniwan ang 3 babae at 2 guro na tila ba binagsakan ng langit at lupa. Naglakad siya patungo sa opisina ng prinsipal. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng bagong kapangyarihan. Ngunit sa kanyang isipan, hindi lang ang paghihiganti ang nagtutulak sa kanya. Mayroon pang ibang bagay. Isang katanungan. Hanggang kailan siya hahayaan ng galit na ito? Nang dumating siya sa opisina ng principal, nakarinig siya ng pagtatalo sa loob. Mga boses na tila nagmamadali at puno ng tensyon. "Hindi ko maintindihan. Bakit ngayon pa?" Sigaw ng isang boses na pamilyar kay Tricia. Boses ni Principal Ramos. "May problema tayo sa budget. Nawawalan tayo ng malaking pondo. Kung hindi ito maayos, malilintikan tayo." Sagot ng isa pang boses ni Teacher Diaz. Nakinig si Tricia, ang kanyang mga labi ay unti-unting gumuhit ng isang ngiti. Ngiting puno ng tagumpay. Alam niyang ito ay simula pa lamang. Ang laro ay nagsisimula pa lang. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Tricia. Kinabukasan, isang emergency meeting ng Board of Trustees ang ipinatawag na pinangunahan mismo ni Doña Aurora. Present si Tricia, nakaupo sa tabi ng kanyang ina. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng matinding kaba sa mga miyembro ng board, lalo na sa mga may direktang kaugnayan sa pamilya ni Samantha. Sa loob ng maraming taon, simula ni Doña Aurora, ang kanyang boses ay malalim at may awtoridad. Maraming anomalya ang nangyari sa pamamahala ng paaralang ito. Hindi na natin ito hahayaan pang magpatuloy. Ipinresenta ni Tricia ang mga ebidensya ng maling pamamalakad, mula sa mga overpriced na kontrata hanggang sa mga ghost projects. Bawat slide sa presentasyon ay may kalakip na datos at patunay na nagpapakita ng kanyang malalim na pag-aaral at paghahanda. Ang mga miyembro ng board ay nagbubulungan, ang ilan ay nagtatago ng kanilang pagkabahala. At bukod sa financial mismanagement, patuloy ni Tricia, ang kanyang tingin ay bumaling kay Principal Ramos at Teacher Diaz. Mayroon din tayong problema sa kalidad ng edukasyon at moralidad sa paaralan. Ipinarating niya ang kaso ni Samantha na dinaya ang isang mahalagang pagsusulit. "Mayroon akong ebidensya, Principal Ramos, Teacher Diaz, na alam ninyo ang pandaraya ni binibining Samantha, ngunit pinili ninyong baliwalain. Hindi lamang ito paglabag sa patakaran, kundi pagtataksil sa tiwala ng mga estudyante at magulang." Ipinakita niya ang CCTV footage kung saan malinaw na nakita si Samantha na kinopya ang sagot mula sa kanyang upuan. Ang board members ay nagulat. Si Samantha, nakasalukuyang nakikinig sa meeting sa pamamagitan ng video conference, ay namutla. Principal Ramos, Teacher Diaz, bilang mga individual na may posisyon sa paaralan, dapat ninyong panindigan ang integridad ng St. Augustine Academy. Dagdag ni Tricia. Ngunit pinili ninyong maging bulag, kaya't sa kapangyarihan ng Board of Trustees, kayo ay suspendido habang iniimbestigahan ang inyong kaso. Nagulantang si Principal Ramos at Teacher Diaz. Binibining Tricia, Doña Aurora, pakiusap. Bigyan niyo kami ng pagkakataon. Sabi ni Principal Ramos, halos lumuhod. Ang pagkakataon ay ibinigay na. Malamig na tugon ni Doña Aurora. Ngayon, oras na para managot kayo. Dahil sa insidenteng iyon, nagkaroon ng malaking gulo sa paaralan. Maraming estudyante ang nagulat at ang iba naman ay natuwa dahil sa wakas ay may naglakas loob na tumindig. Si Samantha ay muling naging usap-usapan, hindi na dahil sa kanyang yaman,
kundi dahil sa kanyang kahihiyan. Siya ay tuluyang napatalsik sa paaralan, kasama sina Chloe at Isabel na nahaharap din sa kani-kanilang kaso. Habang naglalakad si Trisha sa hallway, may lumapit sa kanya, si Marco. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng pagtataka at paghanga. Ma'am Trisha, nagulat ako sa mga nangyari, pero saludo ako sa inyo, sabi ni Marco. Ang boses ay sinsero. Matagal nang kailangan ng paaralan na may tumindig para sa tama. Ngumiti si Trisha. Sa unang pagkakataon, hindi ngiting may bahid ng paghihiganti. Salamat, Sir Marco. Hindi pa tapos ang laban. Marami pa tayong kailangang ayusin. Kung may maitutulong ako, huwag po kayong mag-atubili. Tugon ni Marco. Gusto ko ring makita ang katarungan dito. May sarili din akong dahilan. Nagtaka si Trisha sa sinabi ni Marco. Sarili mong dahilan? Ngumiti si Marco, ngunit may bahid ng lungkot. Matagal nang namatay ang aking ama. Isang abogado siya. Sinubukan niyang labanan ang mga corrupt dito sa paaralan noon, pero hindi niya nagawa. Naging isang aksidente ang pagkamatay niya. Kinabahan si Trisha. Ang kwento ni Marco ay tila konektado sa kwento ng kanyang ina at lolo. Kung gayon, Sir Marco, sabi ni Trisha, baka pwede tayong magtulungan. Maraming sikreto ang paaralang ito na kailangan nating ilantad. Biglang nag-iba ang ekspresyon ni Marco. Nagkaroon ng kislap sa kanyang mga mata, isang timpla ng pag-asa at pag-asa sa katarungan. Talaga po? Oo, mag-usap tayo mamayang gabi kung pwede. Anyaya ni Trisha. May nakita akong lumang dokumento sa opisina ng prinsipal. Baka makakatulong iyon. Nakatanggap si Trisha ng isang mensahe sa kanyang cellphone. Unknown number. Huminto ka na sa ginagawa mo. Hindi mo alam ang pinapasok mo. May mga bagay na mas mabuting manatiling nakabaon. At sa ibaba ng mensahe, isang lumang larawan. Malabo, isang lalaki ang nakatayo sa tabi ng kanyang lolo. At sa likod niya, malabo rin ay isang batang bersyon ni Marco. Nanginginig ang mga kamay ni Marco habang tinititigan ang lumang larawan. Hindi niya maintindihan kung paano ito napunta sa kanya o kung sino ang nagpadala ng mensahe. Ang lalaking katabi ng lolo ni Trisha sa larawan ay pamilyar. Ito ang kanyang ama. Ang kanyang puso ay kumabog ng malakas, hindi lamang sa gulat, kundi sa isang kakaibang pakiramdam ng koneksyon na hindi niya inaasahan. Kanina, nang kausap niya si Trisha, naramdaman niya ang isang kakaibang atraksyon. Hindi lang sa kanyang ganda, kundi sa kanyang tapang at paninindigan. Ngunit ang mensaheng ito at ang larawan ay nagdulot ng pagkalito sa kanya. Ano ang koneksyon ng kanyang ama sa pamilya De La Vega? At bakit ngayon lang ito lumabas? Kinabukasan, maaga siyang nagtungo sa opisina niya sa paaralan. Habang naghihintay kay Trisha, sinimulan niyang halongkatin ang kanyang mga lumang gamit, naghahanap ng anumang maaaring magbigay linaw sa kanyang mga tanong. Matagal na niyang hinahanap ang hustisya para sa kanyang ama. Ang pagkamatay nito ay tila isang malaking misteryo na hindi niya kailanman nalutas. Ang pulisya ay idineklara itong isang aksidente, ngunit sa kanyang puso, alam niyang may mali. Nakita niya ang isang lumang kahon, puno ng mga gamit ng kanyang ama. Mga lumang libro, papel, at ilang sulat. Sa ilalim ng kahon, nakita niya ang isang folder na may nakasulat na St. Augustine Academy, Confidential. Agad niya itong binuksan. Naglalaman ito ng mga dokumento tungkol sa financial anomalies, pag-abuso sa kapangyarihan, at mga reklamo ng estudyante na hindi pinansin. Ang ilan sa mga pangalan na nakalista doon ay mga pangalan ng Board of Trustees na nakita niya kahapon sa meeting, at ang pangalan ng pamilya ang pamilya ni Samantha ay madalas na nabanggit. Nagulantang si Marco. Ang kanyang ama ay may koneksyon sa mga kaso ng korupsyon sa paaralan. Ibig sabihin, ang kanyang ama
ay hindi lang isang biktima ng aksidente. Pinatay siya dahil sa paghahanap niya ng katotohanan. Pumasok si Tricia sa opisina. Ang kanyang mukha ay seryoso. Sir Marco, may nakuha ka na bang impormasyon? Inabot ni Marco ang folder kay Tricia. Ma'am Tricia, tingnan niyo ito. Ito ang mga kaso na inimbestigahan ng aking ama noon. At may connection ito sa pamilya Sai. Nagulat si Tricia nang makita ang nilalaman ng folder. Ito ang mga bagay na matagal nang hinahanap ni Ina. Mga ebidensya na nawawala. At alam niyo ba kung ano ang mas nakakagulat? Patuloy ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng galit at lungkot. Mayroon din akong nakitang lumang larawan ng aking ama, kasama ang inyong lolo, at ang pamilya Say ay konektado sa mga nangyari noon. Nagtama ang kanilang mga tingin. Ang kanilang mga pamilya ay may koneksyon sa trahedya sa nakaraan. Ngunit hindi lang ito koneksyon ng sakit, kundi koneksyon din ng katarungan. Ito na ang pagkakataon natin, Sir Marco. Sabi ni Tricia, hindi lang para sa akin, kundi para sa ating mga magulang, para sa katarungan. Ngunit sa gitna ng kanilang paghahanap ng ebidensya, mayroon pa ring malaking banta. Naramdaman ni Marco ang mga mata na nakabantay sa kanya. Ang pamilya, Sai, ay hindi basta-basta. Mayroon silang malalim na koneksyon sa politika at negosyo. Ang bawat hakbang nila ay delikado. Isang hapon, habang naglalakad si Marco sa labas ng paaralan, may isang itim na van ang huminto sa kanyang harapan. Bumaba ang dalawang lalaki, malalaki ang pangangatawan, at ang kanilang mga mukha ay seryoso. Ikaw ba si Marco Reyes? Tanong ng isa. Ako nga, sagot ni Marco. Pilit na pinapanatili ang kanyang kalmado. May nagpapabigay nito, sabi ng lalaki, at inabot sa kanya ang isang maliit na kahon. Pagbukas niya, nakita niya ang isang larawan ng kanyang ina, at sa likod nito, may nakasulat na, "Huminto ka na. Huwag mong pakialaman ang hindi mo dapat pakialaman. Kung hindi, ang susunod na larawan ay hindi na ganito kaamo." Naramdaman ni Marco ang lamig ng takot sa kanyang buong katawan. Ngunit sa halip na sumuko, lalo siyang nagalit. Hindi niya hahayaan na masaktan ang kanyang pamilya. Hindi niya hahayaan na baliwalain ang pagkamatay ng kanyang ama. Hindi na siya aatras. Ang pagbabanta ay nagdulot ng mas matinding determinasyon kay Marco. Hindi na siya magpapatinag. Kinailangan niyang protektahan ang kanyang pamilya. At ang tanging paraan ay ang ilantad ang katotohanan. Agad siyang nagtungo kay Tricia, dala ang kahon at ang larawan ng kanyang ina. May nagpadala nito, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Binabantaan nila ako, pero hindi ako susuko. Tinitigan ni Tricia ang larawan at ang mensahe. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa galit. Ito ang trabaho ng pamilya, Sinam. Sila ang may kagagawan nito. Hindi lang sa atin, kundi sa iba pang pamilya na sinubukan silang kalabanin. Ikinuwento ni Tricia kay Marco ang ilang bahagi ng planong matagal nang binuo ni Doña Aurora. Ang ina niya ay hindi lang basta naghahanap ng katarungan para sa kanya. May mas malalim na dahilan. Ang pamilya Sai ay matagal nang kalaban ng pamilya De La Vega. Simula pa nang mamatay ang kanyang lolo. Kung ganoon, magtulungan tayo, sabi ni Marco. Magkasama tayong haharap sa kanila. Hindi ako susuko. Hindi na ako papayag na may masaktan pa. Sa sumunod na linggo, nagkaroon ng malaking pagbabago sa paaralan. Ipinahayag ni Doña Aurora ang kanyang pagnanais na tuluyan nang bilhin ang lahat ng shares ng St. Augustine Academy na nagdulot ng kaguluhan sa board members. Sa isang engrandeng salo-salo na idinaos sa mansyon ng mga De La Vega, ipinahayag ni Doña Aurora ang kanyang intensyon na gawing pangunahing tagapagmana si Tricia. Napakasaya ni Doña Aurora ng gabing iyon. Mga kaibigan, mga kasosyo, simula niya sa kanyang talumpati. Ipinagmamalaki kong ipakilala sa inyo ang aking nag-iisang anak, si Tricia. Siya ang magpapatuloy sa legacy ng pamilya De La Vega. Siya ang magiging kinabukasan ng ating mga negosyo
kasama na ang St. Augustine Academy. Nagpalakpakan ang mga tao, ngunit ang ilang mukha, lalo na ang mga kaalyado ng pamilya C, ay namutla. Nakita ni Tricia sina Chloe at Isabel sa isang sulok na tinititigan siya ng may pagkainggit at pagkapuot. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang epekto sa kanya ang kanilang tingin. Siya na ang may hawak ng kapangyarihan. Habang naglalakad si Tricia sa gitna ng mga bisita, nakita niya si Marco na nakatayo sa isang sulok, nakikipag-usap sa isang grupo ng mga guro. Lumapit siya dito. "Salamat sa pagpunta, Sir Marco," sabi ni Tricia. Ang kanyang nangiti ay maluwag. "Walang anuman, Ma'am Tricia. Hindi ko palalagpasin ang ganitong importanteng gabi." Tugon ni Marco, ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Tricia, puno ng paghanga. "Ang ganda niyo ngayong gabi." Naramdaman ni Tricia ang pag-init ng kanyang pisngi. Ang mga mata ni Marco ay tila ba nakakakita sa kanyang kaluluwa. "Marco, may kailangan akong ipakita sa iyo," sabi ni Tricia. "May nakita akong lumang dokumento na konektado sa ama mo. Matagal na itong itinago ng pamilya Sai." Dinala ni Tricia si Marco sa isang liblib na bahagi ng mansyon, sa isang silid na puno ng lumang libro at dokumento. Doon, ipinakita niya ang isang lumang dyaryo. Ang headline, "Prominenteng abogado, patay sa aksidente." Sa loob ng dyaryo, may mga larawan ng kanyang ama at ilang detalye tungkol sa kasong inimbestigahan niya. Mga kaso na konektado sa St. Augustine Academy. "Ang aking lolo at ang iyong ama ay magkasama sa kasong ito," paliwanag ni Tricia. Pareho silang pinatahimik para hindi mailabas ang katotohanan. Nanginginig ang mga kamay ni Marco habang hinahawakan ang dyaryo. Ang bawat salita ay parang saksak sa kanyang puso. Ang galit at lungkot ay naghalo sa kanyang kalooban. "Kailangan nating ilabas ito. Kailangan nating ipaalam sa lahat ang ginawa ng pamilya Sai." Ngunit habang nag-uusap sila, may isang anino ang nagmamasid sa kanila mula sa likod ng isang kurtina. Si Mr. Sai, ang ama ni Samantha, ay nakatayo doon. Ang kanyang muka ay puno ng galit. Narinig niya ang lahat. Kinabukasan, isang balita ang kumalat sa paaralan. Sina Principal Ramos at Teacher Diaz ay tuluyan ng tinanggal sa kanilang posisyon dahil sa financial anomalies at moral misconduct. Ang balita ay nagdulot ng kaguluhan, ngunit marami ang natuwa dahil sa wakas ay mayroong katarungan. Ngunit ang paglabas ng mga dating opisyales ay hindi ang katapusan. Sa katunayan, ito ang simula lamang. Nagising si Tricia kinabukasan nang makaramdam ng kakaibang lamig. Hindi sa panahon, kundi sa isang bagay na tila ba may mali. Nang bumaba siya sa living room, nakita niya si Doña Aurora na nakaupo. Ang muka ay seryoso. "Anak, may natanggap akong mensahe," sabi ni Doña Aurora. "Isang babala. Masyado na raw tayong nagiging agresibo. Hindi sila titigil hanggat hindi tayo napapatahimik." At kasama ng mensahe, mayroon ding nakalakip na isang lumang larawan ng kanyang lolo, kasama ang ama ni Marco. Ngunit sa larawan, mayroon pang isang lalaki. Isang lalaking nakatago sa likod, ang kanyang mukha ay malabo. Ngunit may kung anong pamilyar sa figura nito. Parang Mr. Sai. Nang makita ang larawan, naramdaman ni Tricia ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Hindi lamang ang mukha ni Mr. Sai ang pamilyar, kundi ang ekspresyon nito. Ang parehong mapanuksong ng ngiti na nakita niya sa mga mata ni Samantha noon. Ang larawang ito, ang huling piraso ng puzzle na kailangan nila upang patunayan ang matagal ng sabwatan. Agad na ipinakita ni Tricia ang larawan kay Marco. Nagulantang din si Marco nang makita ang ama niya at ang lolo ni Tricia. Kasama si Mr. Sai sa iisang larawan. Ang mukha ni Mr. Sai, kahit na malabo, ay malinaw na nagpapakita ng kanyang presensya sa likod ng lahat. Ito ang ebidensya, bulong ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng galit.
Si Mr. Sai ang utak sa likod ng lahat ng ito. Siya ang pumatay sa ama ko at sa lolo mo. Nagsimulang magsaliksik ng mas malalim sina Tricia at Marco. Binuksan nila ang lahat ng lumang dokumento, mga file ng investigasyon na matagal nang inilibing, at ang mga lumang kaso sa korte na misteryosong isinara. Bawat piraso ng impormasyon ay nagtuturo kay Mr. Sai at sa kanyang koneksyon sa mga kasosyo noon ng lolo ni Tricia. Sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalalim ang kanilang samahan. Hindi na lang ito tungkol sa paghahanap ng katarungan, kundi tungkol din sa pagtuklas ng isang koneksyon na mas malalim pa sa kanilang inaakala. Ang bawat pag-uusap, ang bawat paghahanap ng ebidensya ay nagdadala sa kanila ng mas malapit. Isang hapon, habang naghahanap sila ng mga lumang file sa opisina ni Doña Aurora, nagkatabi sila sa isang mesa. Ang kanilang mga kamay ay nagtama habang sabay nilang inaabot ang isang lumang libro. Nagkatinginan sila at sa mga mata ni Marco, nakita ni Tricia ang isang bagay na mas matindi pa sa paghanga. Pagmamahal. Tricia, bulong ni Marco. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang gumapang sa kamay ni Tricia. Hindi ko alam kung paano ko nasabi ito, pero mahal kita. Nagulat si Tricia. Ang kanyang puso ay kumabog ng malakas. Sa loob ng maraming taon, wala siyang naramdamang ganito. Ang kanyang buhay ay puno ng sakit at paghihiganti. Ngunit ngayon, sa harapan niya, naroon si Marco na handang magmahal sa kanya sa kabila ng lahat. Marco, mahinang tugon ni Tricia. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Dahan-dahang lumapit si Marco at hinalikan niya si Tricia. Ang halik ay puno ng pagmamahal, pag-asa at pangako. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Tricia na sa wakas, mayroon siyang karamay. Hindi lamang sa kanyang laban, kundi sa kanyang buhay. Ngunit ang kanilang pagmamahalan ay nasa panganib pa rin. Nalaman ni Doña Aurora ang tungkol sa koneksyon ng ama ni Marco sa kaso ng kanyang lolo. Kinabahan siya. Ayaw niyang masaktan si Tricia muli. Ayaw niyang masira ang kanyang anak. Isang araw, habang nagkakape sila ni Doña Aurora, inilabas niya ang lumang dyaryo tungkol sa pagkamatay ng ama ni Marco. Tricia, may nakita akong bago. May bahagi sa report na ito na nagsasabing ang ama ni Marco ay nagbigay ng testimonya sa korte bago siya namatay. Binasa ni Tricia ang report at doon nakita niya ang nakakagulat na katotohanan. Ang ama ni Marco ay nagbigay ng testimonya laban sa lolo ni Tricia. Hindi lamang yon, may bahagi sa kanyang testimonya na nagpatunay na ang lolo ni Tricia ay may alam sa ilang illegal transaction na nangyari sa kumpanya noon. At iyon ang ginamit ni Mr. Sai upang mas lalong maging masama ang tingin sa lolo ni Tricia na naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Nanginginig ang buong katawan ni Tricia, ang pagtataksil, ang kasinungalingan. Ang lahat ng ito ay konektado sa pamilya ni Marco. Hindi totoo yan, bulong ni Tricia. Pilit na hindi naniniwala. Ngunit ang ebidensya ay malinaw. Ang ama ni Marco ay hindi lang isang biktima. Mayroon din siyang ginawang mali. Ang kanyang pagmamahal kay Marco ay tila ba naglaho. Ang kanyang pagtitiwala ay nawasak. Ang lalaking minahal niya ay may koneksyon sa pagbagsak ng kanyang pamilya. Marco! Sigaw ni Tricia nang makita niya si Marco na paparating. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at luha. Nagtaka si Marco sa kanyang reaksyon. Tricia, anong nangyayari? Inihagis ni Tricia ang dyaryo sa harapan ni Marco. Ang ama mo. Siya ang sumira sa lolo ko. Siya ang kasama ng pamilya si Sai sa pagbagsak ng aming pamilya. Naging blanko ang mukha ni Marco. Kinuha niya ang dyaryo at binasa. Ang bawat salita ay parang suntok sa kanyang dibdib. Hindi siya makapaniwala. Ang ama niya, na akala niya ay isang bayani, ay may bahagi pala sa trahedya ng pamilya De La Vega. Hindi ito totoo, Tricia.
Bulong ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng sakit. Ngunit para kay Trisha, ang katotohanan ay masakit. Ang pagmamahal niya kay Marco ay tila ba naglaho. Ang pagtataksil ay mas masakit pa kaysa sa lahat ng pananakit na dinanas niya noon. Natigilan si Marco. Ang mga salita ni Trisha ay parang punyal na tumusok sa kanyang puso. Ang pagmamahal at pagtitiwala na akala niya ay kanilang pinagsasaluhan ay biglang naglaho na parang bula. Tinitigan niya ang dyaryo sa kanyang kamay. Ang bawat salita ay nagliliyab na tila ba kinukumpirma ang lahat ng akusasyon ni Trisha. Ang kanyang ama, ang bayani sa kanyang paningin, ay may bahagi pala sa pagbagsak ng pamilya De La Vega. Trisha, pakiusap, pakinggan mo ako. Pagmamakaawa ni Marco, pilit na lumapit kay Trisha. Hindi ko alam ang tungkol dito. Ang alam ko lang, ang ama ko ay inosente. Sinubukan niyang labanan ang korupsyon. Ngunit umiling si Trisha. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at galit. Paano ako maniniwala sa iyo, Marco? Ang ebidensya ay malinaw. Ang ama mo ang sumira sa lolo ko. Ang ama mo ang kasama ng pamilya C sa pagbagsak ng aming pamilya. Pero wala akong kinalaman doon, Trisha. Sigaw ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Gusto ko ring malaman ang katotohanan. Gusto ko ring malaman kung ano ang nangyari sa ama ko. Hindi na ako maniniwala sa iyo, Marco. Tugon ni Trisha. Ang kanyang boses ay malamig. Akala ko ikaw ang kasama ko sa laban na ito. Pero ngayon, nakita ko na ang totoo. Isa ka lang din sa kanila. Tumalikod si Trisha. Iniwan si Marco na nakatayo. Ang kanyang mundo ay tila gumuho. Ang pagmamahal, ang pag-asa, ang lahat ng pinangarap niya ay biglang nawala. Ang sakit ng pagtataksil ay mas matindi pa kaysa sa pisikal na sakit na dinanas niya noon. Naiwan si Marco na tulala. Ang dyaryo ay nahulog sa sahig. Ang kanyang puso ay parang dinudurog. Mahal niya si Trisha at handa siyang gawin ang lahat para sa kanya. Ngunit paano niya ipapaliwanag ang isang bagay na hindi niya rin alam? Paano niya ipagtatanggol ang kanyang sarili laban sa isang katotohanan na hindi niya kayang baguhin? Naisip niya ang lahat ng paghihirap na dinanas ng kanyang ama. Ang kanyang ama ay hindi kailanman naging kasama ng mga korap. Ang kanyang ama ay isang tapat na abogado. Ngunit bakit may ganitong ebidensya? Ang sakit ng pagtataksil ni Trisha ay tila ba nagdulot ng bagong galit sa kanya. Galit sa pamilya C, galit sa mga taong sumira sa kanyang ama, at galit sa kapalaran na tila ayaw silang bigyan ng kapayapaan. Nagtungo si Marco sa kanyang apartment. Ang kanyang isip ay puno ng galit at pagkalito. Kinuha niya ang lahat ng lumang dokumento ng kanyang ama. Pilit na inuunawa ang bawat salita. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Kailangan niyang linisin ang pangalan ng kanyang ama. Makalipas ang ilang araw, habang patuloy siyang naghahanap ng ebidensya, may isang lumang CD ang kanyang nakita sa ilalim ng isang kahon. Walang label, kakaiba. Nilagay niya ito sa kanyang laptop, isang recording, boses ng kanyang ama. Alam kong nasa panganib ang buhay ko, ngunit kailangan kong gawin ito. Kailangan kong ilantad ang katotohanan. Ang pamilya Sai ay matagal nang nagmamanipula ng mga dokumento. Sila ang utak sa likod ng pagbagsak ng St. Augustine Academy. Pinipilit nila akong magbigay ng maling testimonya laban sa lolo ni Trisha upang masira ang kanyang reputasyon. Ngunit hindi ko ito magagawa. Hindi ako makikisama sa korupsyon. Kaya't narito ang lahat ng ebidensya. Ang lahat ng transaksyon, ang lahat ng kasunduan. Patayin man nila ako, malalaman pa rin ang katotohanan. Nanginginig ang buong katawan ni Marco habang pinapakinggan ang recording. Luha ang dumaloy sa kanyang pisngi. Ang kanyang ama ay hindi traidor. Ang kanyang ama ay isang bayani. Pinilit lamang siyang gawin ang isang bagay na labag sa kanyang kalooban. Ama,
Bulong ni Marco. Ngunit ang recording ay naglalaman din ng mas malalim na sikreto. May isang boses na narinig si Marco. Boses ni Mr. Sai. Kailangan mong gawin ito, Reyes. Kung hindi, malalaman ng lahat ang mga sikreto mo. Ang tungkol sa kapatid mo. Ang tungkol sa kaso ng iyong ina. Nagulat si Marco. Mayroong palang ibang sikreto ang kanyang ama. Mayroong bahagi ng buhay ng kanyang ama na hindi niya alam. Pinilit lamang si Mr. Sai ang kanyang ama dahil sa mga personal na sikreto. Ang galit ni Marco ay lalong lumakas. Hindi lamang niya kailangang linisin ang pangalan ng kanyang ama, kundi kailangan din niyang ilantad ang lahat ng kasinungalingan ni Mr. Sai. Ngunit bago pa niya magawa iyon, may kumatok sa kanyang pinto. Dalawang lalaki, malalaki ang pangangatawan. Parang mga taong nagbanta sa kanya noon. Si Mr. Sai ang nagpapatawag sa iyo, sabi ng isa. Hindi sumama si Marco. Ngayon, mayroon na siyang armas, ang recording at ang mga dokumento. Kailangan niyang dalhin ito kay Trisha, ngunit huli na. Habang tumatakbo si Marco palabas ng kanyang apartment, may bumundol sa kanya. Isang sasakyan. Bumagsak siya at ang lahat ay naging madilim. Ang huling nakita niya ay ang kanyang kamay. Napilit na inabot ang kanyang bag, kung saan naroon ang USB drive na naglalaman ng recording. Nagising si Trisha kinabukasan na may mabigat na pakiramdam. Ang pait ng pagtataksil ni Marco ay nag-iwan ng malalim na sugat sa kanyang puso. Ngunit sa gitna ng kanyang galit, mayroon pa ring bahagi ng kanyang sarili na nagdududa. Posible bang nagkamali siya? Posible bang may iba pang dahilan ang ama ni Marco? Habang nag-iisip, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang tawag mula sa ospital. Ma'am Trisha, si Marco Reyes po ay naaksidente. Critical po ang kanyang kondisyon. Parang binagsakan ng langit at lupa si Trisha. Aksidente? Critical. Agad siyang nagtungo sa ospital. Ang kanyang puso ay puno ng kaba at pangamba. Ang galit na naramdaman niya kay Marco ay unti-unting napalitan ng pag-aalala. Nang makarating siya sa ospital, nakita niya si Doña Aurora na naroon na. Ang kanyang ina ay may seryosong mukha. Anak, narito si Marco, sabi ni Doña Aurora. May bumundol sa kanya. Ang pulisya ay iniimbestigahan ito bilang isang hit and run, ngunit may suspetsa ako na hindi ito aksidente. Pumasok si Trisha sa emergency room. Nakita niya si Marco na nakahiga sa kama. Ang kanyang katawan ay puno ng benda at ang kanyang mukha ay maputla. Ang mga makina ay nagsasabi ng kanyang kondisyon. Critical. Naramdaman ni Trisha ang patak ng luha sa kanyang pisngi. Sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi niya kayang mawala si Marco. Hindi niya kayang makita si Marco na naghihirap. Habang nakatingin kay Marco, napansin niya ang isang maliit na bag na nakabitin sa bedside table. May isang USB drive na lumabas mula rito. Kinuha niya ito. Ano yan, anak? Tanong ni Doña Aurora. Hindi ko po alam, sagot ni Trisha at isinaksak ang USB drive sa kanyang cellphone. Isang recording, boses ng ama ni Marco. Ang boses na yon, na akala niya ay puno ng pagtataksil, ay ngayon ay puno ng sakit at sakripisyo. Ang ama ni Marco ay hindi traidor. Pinilit lamang siya ni Mr. Sai na magbigay ng maling testimonya. May mga sikreto si Mr. Sai na ginamit laban sa kanyang ama. Ang lahat ng ito ay kasinungalingan, bulong ni Trisha. Si Mr. Sai, ang utak sa likod ng lahat ng ito. Ibig sabihin, anak, walang kasalanan si Marco, sabi ni Doña Aurora. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Tumango si Trisha. Ang luha ay dumadaloy sa kanyang pisngi. Kailangan nating ilantad ito. Kailangan nating linisin ang pangalan ng ama ni Marco. At kailangan nating pagbayarin si Mr. Sai. Kinabukasan, isang malaking press conference ang inihanda ni Doña Aurora. Ang lahat ng media ay naroon. Ang lahat ng Board of Trustees, kasama si Mr. Sai, ay naroon din. Umakyat si Trisha sa entablado. Ang kanyang mukha ay seryoso. Sa tabi niya,
si Doña Aurora, na handang sumuporta sa kanya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Simula ni Tricia, ang kanyang boses ay malakas at puno ng determinasyon. Narito po kami ngayong araw upang ilantad ang isang matagal nang itinago na katotohanan. Isang katotohanan na sumira sa aming pamilya at sa pamilya Reyes. Ipinakita ni Tricia ang lumang larawan kung saan naroon si Mr. Sai kasama ang kanyang lolo at ang ama ni Marco. Pagkatapos, ipinahayag niya ang lahat ng ebidensya na kanilang nakalap, ang mga dokumento mula sa ama ni Marco, ang recording na naglalaman ng testimonya ng ama ni Marco, at ang mga koneksyon ni Mr. Sai sa mga ilegal na transaksyon sa St. Augustine Academy. Si Mr. Sai po ang utak sa likod ng lahat ng ito, sabi ni Tricia. Ang kanyang tingin ay diretsong nakatitig kay Mr. Sai. Siya ang nagplano ng pagbagsak ng St. Augustine Academy. Siya ang pumatay sa aking lolo. At siya rin ang nagpilit sa ama ni Marco upang magbigay ng maling testimonya. At pagkatapos ay pinatahimik siya. Nagulantang ang lahat ng naroon. Si Mr. Sai ay namutla. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Sinubukan niyang magsalita, ngunit walang lumabas sa kanyang bibig. Hindi lang po iyan, patuloy ni Tricia. Si Mr. Sai din po ang nag-utos na saktan ako sa rooftop ng paaralan, at siya rin po ang nag-utos na saktan si Marco upang hindi niya mailabas ang katotohanan. Nanginginig si Mr. Sai. Sinubukan niyang tumakas, ngunit hinarangan siya ng mga pulis na naroon noon sa press conference. Hindi! Hindi totoo yan! Sinungaling ka! Sigaw ni Mr. Sai, pilit na kumakawala. Ngunit ang ebidensya ay malinaw. Ang lahat ng kasinungalingan ay nailantad na. Ang katotohanan ay lumabas na. Pagbabayaran mo ang lahat ng ito. Sigaw ni Mr. Sai kay Tricia. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Hindi pa tapos ang laban na ito. Magbabayad kayo sa ginawa nyo. Dinala si Mr. Sai ng mga pulis. Ang mga tao ay nagbubulungan. Ang iba ay nagpalakpakan. Sa wakas, nakuha nila ang katarungan. Ngunit sa puso ni Tricia, hindi pa tapos ang lahat. Alam niyang hindi titigil si Mr. Sai. At ang kanyang pagmamahal kay Marco ay ngayon lang nagsisimula. Kailangan niyang bantayan si Marco. At kailangan niyang protektahan ang kanyang pamilya. Makalipas ang ilang araw, gumising si Tricia na may panibagong lakas. Ang paglantad sa mga kasinungalingan ni Mr. Sai ay nagdala ng malaking ginhawa, ngunit alam niyang hindi pa tapos ang laban. Ang babala ni Mr. Sai sa press conference ay umalingaw-ngaw pa rin sa kanyang isipan. Ang isang tulad niya ay hindi madaling sumuko. Patuloy ang paggaling ni Marco sa ospital. Bawat araw, binibisita siya ni Tricia. Habang nakahiga si Marco, na may mga sugat pa rin sa katawan, ngunit nagpapakita na ng paggaling, nakita niya ang isang bahagi ng Tricia na hindi niya pa nakikita dati, ang malambot at mapagmahal na Tricia. Salamat, Tricia, mahinang sabi ni Marco. Ang kanyang kamay ay hinawakan ng kamay ni Tricia. Salamat sa pagtitiwala mo ulit sa akin. Salamat sa pagtatanggol mo sa ama ko. Napangiti si Tricia, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Hindi ko kayang mawala ka, Marco. At alam kong kailangan nating ipagpatuloy ang laban para sa katarungan. Ngunit sa kabila ng kanilang muling pagkakabalikan, mayroon pa ring malalim na sugat sa puso ni Tricia. Ang pagtataksil ng kanyang mga dating kaibigan ay nananatili pa rin. Hindi pa niya sila nahaharap ng direkta. Isang araw, habang nasa opisina niya si Tricia, may tumawag sa kanya. Ang warden ng Women's Correctional. Sina Samantha, Chloe at Isabel ay nasa kulungan, nahaharap sa mga kaso ng pananakit, bullying at accessory to crime. Nais nilang makipagkita kay Tricia. Nag-alinlangan si Tricia. Handa na ba siyang harapin sila? Handa na ba siyang makita ang kanilang mga mukha? Ang mga mukhang nagdulot sa kanya ng matinding sakit? Ngunit alam niyang kailangan niya itong gawin.
Ito ang bahagi ng kanyang pagpapatawad at paggaling. Pagdating niya sa Women's Correctional, iniharap sa kanya sina Samantha, Chloe, at Isabel. Ang mga dating mayayabang at matapang na babae ay ngayon ay payat, namumutla, at ang kanilang mga mata ay puno ng takot at pagsisisi. Trisha! Bulong ni Samantha. Ang kanyang boses ay nanginginig. Pakiusap, patawarin mo kami. Hindi namin sinasadya, Trisha. Natakot lang kami kay Mr. Sai. Pinilit niya kami. Dagdag ni Chloe, ang luha ay dumadaloy sa kanyang pisngi. Tinitigan ni Trisha ang tatlong babae. Ang galit na naramdaman niya noon ay unti-unting napalitan ng lungkot at awa. Hindi na niya nakita ang mga halimaw na nagtulak sa kanya sa bangin. Nakita niya ang mga babaeng biktima rin ng kapangyarihan ni Mr. Sai. Ang gusto ko lang ay katarungan, sabi ni Trisha. Ang kanyang boses ay kalmado. Ang gusto ko lang ay matuto kayo sa mga pagkakamali ninyo. Ibinahagi ni Trisha ang kanyang desisyon sa korte. Sa halip na palubhain ang kanilang sentensya, hiniling niya na bigyan sila ng pagkakataong magbagong buhay. Gusto niya silang magtrabaho sa isang komunidad, tumulong sa mga mahihirap, at maranasan ang buhay na matagal na nilang inapi. Nagulat ang tatlong babae. Hindi nila inaasahan ang ganoong pagpapatawad. Trisha, maraming salamat, sabi ni Isabel. Ang kanyang boses ay puno ng pasasalamat. Hinding-hindi namin makakalimutan ang kabutihan mo. Sa paglabas ni Trisha sa kulungan, naramdaman niya ang isang malaking pasanin na nabunot mula sa kanyang balikat. Hindi na siya nababalot ng galit at paghihiganti. Mayroon na siyang kapayapaan sa kanyang puso. Makalipas ang ilang linggo, bumalik si Marco sa paaralan. Ang kanyang pagbabalik ay mainit na tinanggap ng mga estudyante at guro. Magkasama sina Trisha at Marco na nagtatrabaho upang ayusin ang St. Augustine Academy. Ginawa nilang isang institusyon na may integridad at puso. Nagkaroon sila ng programang tumutulong sa mga estudyanteng mahihirap, mga scholarship, at mga seminar tungkol sa bullying at mental health awareness. Ang paaralan ay naging isang simbolo ng pag-asa, katarungan, at pagbabago. Isang gabi, habang nakaupo sila ni Doña Aurora sa hardin, tiningnan niya ang kanyang ina. Ang dating seryoso at malungkot na mukha ay ngayon ay puno ng ngiti. Ang kanilang relasyon ay lalong lumalim, puno ng pagmamahal at pag-unawa. Salamat anak, sabi ni Doña Aurora. Salamat sa pagpapakita sa akin na ang tunay na katarungan ay hindi lamang tungkol sa paghihiganti, kundi sa pagpapatawad at pagmamahal. Napangiti si Trisha. Sa kanyang puso, alam niyang sa wakas, natagpuan niya ang kanyang sarili. Hindi na siya ang biktima, hindi na siya nababalot ng galit. Siya ay si Trisha, isang babaeng matapang, matatag, at handang magmahal. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Mayroon pang isang bagay na kailangan niyang gawin, isang huling piraso ng katarungan. Nagtuloy-tuloy ang pagbabago sa St. Augustine Academy. Sa pamumuno ni Trisha at Doña Aurora, kasama ang tulong ni Marco, naging isang huwarang institusyon ang paaralan. Nagkaroon ng mga bagong programa para sa kapakanan ng mga estudyante at ang dating kurikulum na puno ng korupsyon ay pinalitan ng mga aralin sa moralidad, etika, at katarungan. Ang dating kinatatakutang pangalan ng pamilya, Si, ay unti-unting nawalan ng kapangyarihan. Si Mr. Sai ay nahaharap sa maraming kaso at ang kanyang mga negosyo ay unti-unting bumabagsak. Ang hustisya ay unti-unting nakakamit. Si Trisha at Marco ay naging mas malapit. Ang kanilang pagmamahalan ay lumalim, na parang isang matibay na pundasyon na kayang lampasan ang anumang pagsubok. Bawat araw, nararamdaman nila ang pagmamahal at suporta ng isa't isa. Isang araw, habang naglalakad sila ni Marco sa bagong hardin ng paaralan na puno ng mga makukulay na bulaklak, napansin niya ang kakaibang kislap sa mga mata ni Marco.
Trisha! Simula ni Marco, ang kanyang kamay ay hinawakan ng kamay ni Trisha. Mayroon akong gusto mong makita. Dinala siya ni Marco sa isang maliit na sulok ng hardin. Doon, may nakatanim na isang punong mangga. At sa tabi nito, may nakalagay na isang maliit na marmol na bato. Para sa ama ko, sabi ni Marco. At para sa lolo mo, isang simbolo ng kanilang paghahanap ng katotohanan. Napangiti si Trisha. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Salamat, Marco. Biglang lumuhod si Marco sa harapan ni Trisha. Kinuha niya ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa at binuksan ito. Isang singsing na may malaking brilyante ang kumikinang. Trisha, sa lahat ng pinagdaanan natin, naging matatag ka. Naging inspirasyon ka sa akin at sa marami. Sabi ni Marco, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Mahal na mahal kita, Trisha. Will you marry me? Nagulat si Trisha. Hindi niya inaasahan ang sandaling ito. Ang kanyang puso ay kumabog ng malakas. Sa kanyang isipan, bumalik ang lahat ng sakit, ang lahat ng pait. Ngunit ngayon, ang lahat ng yon ay napalitan ng pagmamahal at pag-asa. Oo, Marco. Sagot ni Trisha, ang luha ay dumadaloy sa kanyang pisngi. Papakasalan kita. Niyakap ni Marco si Trisha ng mahigpit at hinalikan niya ito ng puno ng pagmamahal. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Trisha na sa wakas, natagpuan niya ang kanyang tunay na kaligayahan. Ang kasal ni Trisha at Marco ay naging isang selebrasyon ng pagmamahal, pag-asa at katarungan. Maraming tao ang dumalo, kabilang na sina Doña Aurora, na masayang-masaya para sa kanyang anak. Maging sina Samantha, Chloe at Isabel, na nakalaya na at nagtatrabaho na sa isang charity foundation, ay naroon din upang magbigay pugay. Sa isang simple at eleganteng kasal sa hardin ng mansyon, ipinangako ni Trisha at Marco ang kanilang pagmamahalan sa isa't isa. Mahal kita, Trisha, sabi ni Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Mahal din kita, Marco. Tugon ni Trisha. Salamat sa pagpapakita sa akin na ang pagmamahal ay kayang lampasan ang lahat ng pagsubok. Isang gabi, habang nagpapahinga si Trisha at Marco sa kanilang bagong tahanan, nakaramdam si Trisha ng kakaibang pagkahilo. Hindi niya maintindihan. Nang magpatingin siya sa doktor, isang balita ang nagpagulat sa kanya. Congratulations, Ma'am Trisha, sabi ng doktor. Buntis po kayo. Nagulat si Trisha. Buntis? Isang sanggol? Isang bagong buhay? Ang balita ay nagdulot ng malaking kaligayahan sa kanila ni Marco. Isang bagong simula. Isang simbolo ng kanilang pagmamahalan at ng isang bagong kinabukasan na puno ng pag-asa. Sa isang mundo na puno ng sakit at paghihirap, nahanap ni Trisha at Marco ang kanilang sarili. Nahanap nila ang katarungan, ang pagmamahal, at ang isang pamilya na handang lumaban para sa isa't isa. Ang kanilang kwento ay naging isang patunay na sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang pag-asa at pagmamahal ay laging magtatagumpay. Lumipas ang ilang buwan at patuloy na lumalaki ang tiyan ni Trisha, kasabay ng paglaki ng kanyang pagmamahal para sa pamilyang nabuo niya. Ang dating sugatan at mapaghiganting puso ay napuno na ngayon ng kagalakan at pag-asa. Si Marco ay naging isang napakasuportang asawa at si Doña Aurora ay naging isang mapagmahal na lola-to-be. Isang araw, habang papalapit ang kanyang due date, nakatanggap si Trisha ng isang lumang sulat. Walang pangalan ang nagpadala, ngunit ang selyo ay luma at may bahid ng nakaraang panahon. Binuksan niya ito at doon nakita niya ang sulat kamay ng kanyang lolo. Mahal kong Aurora, simula ng sulat. Kung nababasa mo ito, marahil ay wala na ako. Ngunit gusto kong malaman mo na kahit ano ang mangyari, huwag kang susuko. Ang tunay na kayamanan ng ating pamilya
ay hindi ang mga negosyo o yaman, kundi ang puso. Ang puso na handang magmahal, magpatawad, at lumaban para sa tama. Patuloy ang pagbasa ni Tricia. Mayroon akong itinatag na isang maliit na pondo, isang lihim na pondo. Ito ay para sa mga estudyanteng mahihirap, para sa mga taong nangangailangan ng tulong. Hindi ito para sa aking pangalan, kundi para sa kinabukasan ng ating bansa. Nais kong gamitin mo ito ng may pagmamahal at pag-asa. Huwag mong hayaan ang galit na kumain sa iyong puso. Ang tunay na katarungan ay nasa pagtulong sa kapwa. Nagulat si Tricia. Isang lihim na pondo. Isang pondo na itinatag ng kanyang lolo. Hindi para sa sarili niyang kapakanan, kundi para sa kapakanan ng iba. Agad niyang ipinakita ang sulat kay Doña Aurora. Ang kanyang ina ay nagulat din at ang luha ay dumaloy sa kanyang pisngi. Hindi ko alam na ginawa ito ng iyong lolo, bulong ni Doña Aurora. Isang tunay na puso ng isang De La Vega. Nagsimula silang magsaliksik at doon nalaman nila ang tungkol sa Kapwa's Hope Foundation, isang lihim na foundation na itinatag ng kanyang lolo. Ito ay may malaking pondo at nakatago sa ilalim ng isang serye ng mga trust fund na hindi natuklasan ni Mr. Sai. Ang pagtuklas sa foundation na ito ay nagdulot ng mas malaking kahulugan sa kanilang laban. Hindi lang ito tungkol sa paghihiganti o paghahanap ng katarungan. Ito ay tungkol sa pagpapatuloy ng legacy ng kanyang lolo, ang legacy ng pagmamahal at pagtulong sa kapwa. Ipinahayag ni Tricia at Doña Aurora ang tungkol sa Kapwa's Hope Foundation. Ang pondo ay ginamit upang suportahan ang mga estudyanteng mahihirap sa St. Augustine Academy, magbigay ng scholarship sa mga karapat-dapat na estudyante at magtatag ng mga programa para sa komunidad. Ang St. Augustine Academy ay naging isang beacon ng pag-asa. Ang mga dating bully na sina Samantha, Chloe at Isabel na ngayon ay nagtatrabaho sa isang charity foundation ay nagboluntaryo rin sa mga programa ng Kapwa's Hope Foundation. Pilit na binabago ang kanilang buhay. Isang gabi, habang nakaupo sina Tricia at Marco sa balcony ng kanilang kwarto, tinitingnan ang maliwanag na buwan. Naramdaman ni Tricia ang paggalaw ng sanggol sa kanyang tiyan. Napangiti siya. Alam mo, Marco, simula ni Tricia, dati, ang tanging alam ko lang ay ang galit at paghihiganti. Pero ngayon, dahil sa'yo at sa anak natin, nahanap ko ang tunay na kaligayahan. Hinalikan ni Marco ang noo ni Tricia. Tayong lahat, Tricia. Tricia, may kanya-kanyang laban. Pero ang mahalaga ay hindi tayo sumusuko. At kasama ka, kaya kong lampasan ang lahat. Ang pamilya nila ay naging isang simbolo ng pag-asa. Isang pamilya na dumaan sa matinding pagsubok, ngunit nanatiling matatag at puno ng pagmamahal. Si Tricia, ang dating estudyanteng inapi at pinabayaan, ay naging isang babaeng matapang, matatag, at puno ng puso. Siya ay hindi lamang isang ina, kundi isang inspirasyon. Ang kanyang anak, na pinangalanan nilang Hope, ay naging simbolo ng bagong simula. Isang simula na puno ng pag-asa, pagmamahal, at katarungan. Ang kwento ni Tricia ay nagpapatunay na kahit sa pinakamadilim na panahon, mayroon pa ring liwanag na naghihintay. At ang liwanag na yon ay nagsisimula sa puso ng bawat isa. Isang kinabukasan na puno ng pag-asa, katarungan, at walang katapusang pagmamahal.